Ang kwento ng lalaki na may mga kamay ng apoy. Noong unang panahon, may isang mag-ina lamang, isang ina at ang kaniyang anak na si Luis. Isang araw, habang siya'y naglalakad, bigla niyang nakita ang isang bantay na nang-aapi sa isang matandang lalaki. Bilisan mong ibigay sa akin ang salapi kung ayaw mong masaktan. Ipinamamanhik ko sa iyo. Wala akong salapi. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo siya agad. Ano, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako, ngunit hindi mo siya dapat saktan. Ano, nangangahas kang pagsabihan ako? Gagawin ko ang anumang naisin ko. Isa kang bantay. Tungkulin mong ipagtanggol ang mga tao, hindi sila saktan. Umalis ka riyan, wala kang pakialam dito. Huwag kang magpanggap na matapang. Hindi ako aalis hanggat hindi mo siya pinalalaya. Matigas pa rin ang ulo. Ipinamamanhik ko, huwag mong saktan ang binatang ito o ako. Matandang lalaki, ibig mong sabihin, ni katiting na sapi ay hindi mo maibigay. Kung gayon, heto. Mainit. Nasusunog ang aking binti. Mula ngayon, tigilan mo na ang pananakit sa amin. Nauunawaan ko. Pakawalan mo ako. Nasusunog ang aking binti. Huwag ko nang makitang muli kang nang aapi ng iba. Lubos kong pasama sa iyo, pamakin, sagulong sa akin. Ngut paano kaon apoy sa iyong mga kamay? Hindi ko alam kung bakit lumabas ang apoy mula sa aking mga kamay, ngunit nadoble rin ang aking lakas. Ano pa man, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Walang anuman, Tito. Kung gayon, ako'y aalis na? Oo, Tito. Paalam. Habang nagdadala ng karne ng baka ang ina ni Luis upang ipagbilis sa palengke, biglang lumitaw ang isang higante. Isang higante! Ha! Kailangan ko ng pagkain. Ako'y gutom na gutom. Higante, huwag mo akong kainin. Ipinamamanhik ko, angkinin mo na lang ang aking baka. Kakainin ko ang lahat, tao man o baka. Kung kakainin mo ako, bukas wala ka nang makakain, sapagkat walang sino mang maglalakas loob na magdala ng karne rito. Sige, ibigay mo sa akin ang karne ng baka lamang. Salamat o higante, sa hindi mo pagkain sa akin. Ang ina ni Luis, na labis na natakot, ay agad na tumakbo pa uwi. Ina, bakit po kayo lubhang natatakot? Nasalbong ko ang sanggate habang dalan ka ng kapapaglik. Isang higante? Bakit kaya ito naparito? Dumating ito upang maghanap ng pagkain. Mabuti na lamang at hindi ako kinain. Ibig sabihin nito'y nasa panganib ang ating mga kababayan. Kailangan kong maghanap ng paraan upang ito'y mapatigil. Ano pa ang magagawa mo? Hindi mo matatalo ang isang higante. Huwag po kayong mag-alala, Ina. Hahanap ako ng paraan upang ito'y mapalis. Pakiusap, mag-ingat ka, anak ko. Opo, Ina. Huwag kayong mabahala. Pumasok ang higante sa mga nayon at pinahirapan ang lahat. Inulat ng mga bantay ito sa kaniyang kamahalan. Mahal na hari, sinalakay ng isang higante ang ating kaharian. Kinakain ito ang mga tao, baka, kabayo at kalabaw. Wala itong iniiwang buhay saan man ito dumaan. Ang ating kaharian ay muling nasa kapahamakan. Mga bantay, ipadala ang hukbo upang magbantay at ipagtanggol ang mga nayon. Alinsunod po sa utos ng inyong kamahalan. Ama, totoong napakalakas ba ng higanting yon? Tunay nga anak ko, napakalakas nito. At paano kung hindi natin ito mapatumba? Kung gayon, wawasakin ito ang buong kaharian natin. Ngunit naniniwala ko na ang ating mga kawal na matagal nang nagsanay ay may kakayahang magtagumpay laban dito. Taos-puso kong hangad na maglaho ang higante mula sa ating lupain. Sa palasyo, may isang ministro na ang pangalan ay Benli. Isang araw, kinausap niya ang kaniyang bantay. Tinawag kita rito sapagkat may mahalaga tayong dapat pag-usapan. Huwag no, mangyaring magsalita po kayo. Alam mo na, pinahihirapan ng higante ang mga tao. Kailangan nating humanap ng paraan upang ito'y mapuksa sapagkat kung magtagumpay tayo, pararangalan tayo ng kaniyang kamahalan. Ngunit hindi natin alam kung paano simulan. Ginoo, nakatagpo ako ng isang tao na may pambihirang kakayahan. Naglalagablab ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang lakas ay kahanga-hanga. Totoo ba? Meron ngang ganyang tao? Totoo po, Ginoo. Ako mismo ang nakatagpo sa kaniya. May kapangyarihan siyang makipaglaban sa higante. Naniniwala ako sa iyo. Bilisan mo at dalhin mo siya sa akin. Kaagad po, Ginoo. Ang bantay ni Benli ay nagtungo sa nayon upang hanapin si Luis. Oh, ikaw na naman. Sino naman ang nais mong saktan ngayon? Hindi, magpakalma ka. Dumating ako ng may mabuting hangarin. Kung gayon, bakit ka narito? Nais kong makipagkita sa iyo. Makipagkita sa akin? Para saan? Tiyak na alam mong isang higante ang umaatake sa ating kaharian. Ang aking Ginoo ay naghahanap ng isang taong may pambihirang lakas upang ito'y mapuksa. Ibig mong sabihin ako ang lalaban dito? Tunay nga. Kung magtagumpay ka, ikaw ay pararangalan ng aking Ginoo. Ngunit, hindi ako tiyak kung kaya ko. Bakit? Hindi ba't meron kang mga kamay na naglalagablab at pambihirang lakas? Ngunit hindi ko iyon mapigil. Noon, lumitaw lamang ito nang ako'y nagalit ng labis. Hindi ito palaging lumalabas. Gayunman, naghanap na ako sa lahat ng dako. Naniniwala akong ikaw lamang ang may kakayahang humarap dito.
Kung gayon, susubukan kong lumaban. Pagkaraan ito, dinala si Luis upang makaharap si Ministro Bentley. Magalang na pagbati po, Ginoo. Ako po si Luis. Kataw lang ay makamay naglalaglab. Puno ang aking mga kamay ay nakapagliliyab na tulad ng apoy. At hindi ka ba nasusunog? Hindi po. Hindi nito sinusunog ni pinaapoy ang aking sariling mga kamay. Umaasa akong kaya mong mapabagsak ang higante. Gagawin ko ang aking buong makakaya at lakas. Naghintay si Luis para sa higante. Nang maamoy ng higante ang karne ng baka, ito'y lumitaw. Hahaha, dumating muli ang ating piging. Dumating muli ang piging. Inamkuting, humong ginalmang ang rin baka. Hindi, sa araw na ito, kakainin ko ang lahat. Huwag ipinapakiusap ko. Tumigil ka! Hindi ko papayagang saktan mo siya. Ano? Sino ka? Matagal na akong narito at wala pang nangahas na mangusap sa akin ng ganito. Napakarami mong nasaktan ng mga taga-nayon. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ka. Hahaha. At ano ang gagawin mo laban dito? Makikita mo. Mamatay ka. Aray, nasusunog ang aking bitik na painit. Tingnan natin kung hanggang saan ang iyong pagtitiis. Aray, nasusunog, bakit napakainit? Ano ang pakiramdam ng init na iyan? Hindi ko na matiis. Ipinamamanhik ko, pakawalan mo ako, gagawin ko ang lahat. Patatawarin kita, ngunit mangako kang kailanmay, hindi mo na muling sasaktan ang mga tao rito. Nangangako ako, habang buhay akong magpapasalamat sa iyo sa pagligtas ng aking buhay. Kung gayon, umalis ka na. Tawa ang higante sa pamagitan ng apoy mula sa makamay ni Luis. Hanga-hanga, Luis. Tunay ngang napabagsak mo ang higante. Ipagkakaloob namin sa iyo ang gantimpala. Lubos kong pinasasalamatan, Ginoo, subalit hindi ko tatanggapin. Ang pagpapaalis sa higante ay tungkulin ko na. Yung nga mang Ginoo, nag-aalok ng gantimpala, bakit mo tinatanggihan? Hayaan na, pabayaan mo siya. Inanggihan ni Luis ang tipala at siya'y umalis. Ginoo, tila ba walang paggalang sa inyo si Luis? Huwag mo muna siyang galawin. Maaaring magamit pa natin siya balang araw. Opo, Ginoo. Pagkaraan ito, iniulat ni Bentley sa hari upang angkinin ang parangal. Inyong kamahalan, napasuko ko na ang higante. Kailanmay, hindi na itong maglalakas loob bumalik. Napakabuti, Bentley. Magaling ang iyong ginawa. Itataas namin ang iyong katungkulan at pagkakalooban ka ng mga kayamanan. Buong pagpapakumbaba kong pinasasalamatan ang inyong kamahalan. Tinatanggap ko ang utos ng inyong kadakilaan. Ama, tunay po bang sa sariling kakayahan ni Bentley na talo ang higante? Hindi na mahalaga, anak ko. Hanggat wala na ang higante, ako'y kontento na. Ama, ngayong araw ay ibig ko sanang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Sige, ngunit bumalik ka agad. Opo, Ama. Ako'y babalik ka agad. Ang prinsesa'y naglakad-lakad malapit sa palasyo. Masayang masaya. Ako'y lubos na nagagalak. Mahal na prinsesa, mag-ingat po kayo. Huwag kayong tumakbo ng mabilis. Nauunawaan ko. Biglang nadulas ang prinsesa at nahulog sa isang hukay. Mahal na prinsesa, anong nangyari? Nahulog siya sa hukay, bilisan, humingi ng saklolo. Alam ko, nahulog siya rito. Ipinaalam ng mga bantay sa hari. Ano? Nahulog ang aking anak na prinsesa sa hukay malapit sa palasyo? Napakabigat nito sapagkat ang hukay na iyon ay napakalamig. Bentley, kailangan mong iligtas siya ng ligtas. Tinatanggap ko ang utos ng inyong kamahalan. Ipinatawag ni Bentley si Luis upang tulungan ang prinsesa. Luis, lalong lumalamig ang hukay. Sa pamamagitan ng iyong naglalagablab na mga kamay, makakalikha ka ng init upang maprotektahan siya. Opo, Ginoo. Aakyat ko po ang prinsesa. Kung gayon, bumaba ka na. Bumaba si Luis sa hukay. Mahal na prinsesa, naririnig po ba ninyo ako? Ayos po ba kayo? Agin din ang res. Hintay po. Bibigyan ko kayo ng init. Nakawala ni Luis ang apoy, das ka ng makamay upang painitin ang prinsesa. Ano po ang kiramdam nyo, mahal na prinsesa? Mas mait po ba? Opo, mas maayos na ang aking pakiramdam. Nang ako'y mahulog, ako'y lumapag sa tubig na nagsimulang maging yelo. Ngayon, mayroon na akong init. Kung gayon, umalis na po tayo agad. Kayo po muna ang aakyat, mahal na prinsesa. Ang luwid ay kayang buhatin ang isa lamang sa bawat pagkakataon. Ang prinsesa ay hinila pa itaas. Mahal na prinsesa, kamusta po kayo? Ayos naman po ako, ngunit huwag ninyong kalimutan ang lalaking may kamay na apoy sa ibaba. Napakalamig roon. Nauunawaan ko, dalhin agad ang prinsesa pabalik sa palasyo. Dinala pabalik sa palasyo ang prinsesa. Bilisan ninyo ibaba ang lubid. Lalong lumalamig dito. Ha, patawarin mo ako ngunit hindi kita maaaring ibalik upang maagaw ang parangal mula sa akin. Manatili ka na lamang sa hukay na ito hanggang sa kamatayan. Ha. Hindi! Huwag mong gawin ito! Tulungan ninyo ako!
Marahil ay dito na ako mamamatay. Ipinamamanhik ko, tulungan ninyo ako. Sa mga sandaling iyon, dumaan ang higante. May naririnig akong mga iyak. Mula ba ito sa hukay? Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Sino ang naron? Oh, higante, ako ito. Naalaala mo pa ba ako? Oh, malinaw kitang natatandaan. Kailan may hindi kita malilimutan. Minsan pitab ko ang iyong buhay. Ngayon pagtulungan mo akong maalis sa hukay na ito. Kung gayon sang-ayon ako, Iniahon ng higante si Luis mula sa hukay. May isang pakiusap ako sa iyo. sabihin mo sang-ayon ako. Kinabukasan, sinalakay ng higante ang palasyo ayon sa plano ni Luis upang ipaghiganti siya laban kay Benley. Benley, bilisan mong puksain ang higante. Inyong kamahalan, hindi ko kayang talunin ito. Bakit? Hindi ba't sinabi mong napatay mo na ito noon? Hindi ako iyon. Bakit mo kami nilinlang? Kapag napatay ang higante, ikaw ay parurusahan. Sa mga sandaling iyon, lumitaw si Luis at nakipaglaban sa higante. Ama, siya po talaga ang lalaking may mga kamay na apoy na nagligtas sa akin. Natalo ang higante at tumakas. Kailan may hindi na muling bumalik. Inyong kamahalan, kailangan kong magsabi ng totoo. Ako po ang tumalo sa higante mula sa simula at ako rin ang nagligtas sa prinsesa. Subalit si Benley, dahil sa kasamaan, ay inagaw ang parangal at maging ako'y tinangkang ipapatay sa hukay. Benley, pinagsisisihan namin ang pagkatwala sa iyo. Magbantay, pisya agad at ihandang kanyang parusa. Alsod po sa utos ng inyong kamahalan. Pagkaraan noon, si Luis ay itinalagang dakilang general upang ipagtanggol ang palasyo. Ibinigay rin ng hari ang kaniyang anak na prinsesa upang maging kabiyak ni Luis. Ang ina ni Luis ay nanirahan na rin sa palasyo. Mula noon, ang mga tao sa kaharian ay namuhay ng payapa. Ang aral ng kwentong ito ay nagtuturo sa atin na si Benley na naghangad lamang ng pansariling kapakinabangan at nanakit kay Luis ay tumanggap sa wakas ng kabayaran ng kaniyang masasamang gawa. Wakas.